11. Selena POV. Good morning, Miss Selena. Bate sa akin ng dalawang katulong ni Celeste habang pababa ako ng hagdan at paakyat sila. Napatingin ako sa hawak nilang robe dahil sobrang pamilyar sa akin nun. Saan niyo nakuha yan? Mataray kong tanong. Mabilis naman silang yumuko na tila natakot sa akin. Kay Mr. President po, Miss. Sagot nung isa. Mas tumaas ang kilay ko. Ipinapahatid niya po sa kwarto ni Madam President. Hinabilin niyang siguraduhin na maayos na mailalagay ito sa damitan niya. Kinagat ko ang aking mga labi dahil sa galit. Ibigay mo sa akin. Ibibigay ko kay Celeste. Miss, tila naguguluhang tanong nito sa akin. Yung robe na yun, hindi lang siya basta robe. Sinabi ko kay Vincent na kung ikakasal kami ay isusuot ko yun para sa gabi namin. Favorite robe ko yun mula sa sikat na designer and it sucks to know that he bought it not for me dahil technically alam niyang paborito kong kulay ay pula at ito naman ay puti. Celeste's color. Ibibigay mo pa o hindi? Miss Selena, napalingon ako sa tumawag sa akin. I bit my lip para pigil ng sarili ko. Kailan pa siya dumating? Fernando! You're back! Sabi ko at ngindian siya. Maaga kong nakabalik lalo na't nalaman kong nakauwi na ang madam. Ilang beses ko bang maririnig ang madam na yan? They should be calling me that. Ako ang nararapat na Madam President dahil ako girlfriend ni Vincent. Ako yung mahal niya. Gusto ko yung isigaw sa kanilang lahat pero hindi ko magawa. Hindi ko kayang ipahamak si Vincent. He is the world to me. Ipinapaalala ko lang sa'yo na isa ka lang secretary. Bilang punong tagapamahala ng Malacanang at isang malapit na tao kay Vincent ang presidente, nasa alituntunin namin na sunod sa presidente ang first lady ang pinakamakapangyarihan. Alituntunin? Sinong gumagamit ng salitang yun? Hindi pa ba klaro sa'yo kung sino ako? Nagtaas ako ng kilay. Maaaring nung hindi pa dumarating ang asawa ng presidente ay hinayaan kanilang umaktong madam dito pero ever wonder why kahit hindi kayo kasal ay hindi ka diniklarang Madam President ni Vincent kahit pwede naman yun. It turns out, there is Celeste, the love of his life, kaya lumugar ka at irespeto mo ang pangunahing babae ng bansa. Sabi nito at tumalikod sa akin. Damn you. Bulong ko. Bakit ba nila sinasamba ng ganito si Celeste? Hindi ba nila alam kung anong klaseng babae iyon? I hate her so much. I despise our mom for giving birth to her. Inagaw niya ang lahat sa akin. Gusto ko siyang sugurin pero napagdesisyonan kong puntahan si Vincent. I was walking to the dining area nang marinig ko ang pag-uusap ni Vincent at Fernando. Good morning, Mr. President. Bati ni Fernando. Ferdy, it's good to have you back. I really cannot persuade you to call me by my first name, right? May mga pagkakataon na maaari kitang tawagin ganoon pero hayaan mo na ako at sinusunod ko lang ang batas rito sa palasyo. Narinig kong tumawa si Vincent. Natutuwa ako dahil inuwi at pinakilala mo na si Celeste. Ano man ang dahilan ay masaya ako na nasa tabi mo ang madam. I can't say the same lalo at ganito sa Celeste. She's really hard-headed. Matigas ang ulo ni Celeste. Palagi mong sinasabi na you are total opposite kung kaya nga ang ika mo ay charming siya. Ang aking asawa hindi lamang kaakit-akit. Mayroong napakaraming tungkol sa kanya. Kaya ka na in love? Kaya ako siya minahal. I bit my lip. Pumatak na pala ang luha ko. Asawa ko? Taon na ang lumipas at kahit pa girlfriend niya na ako ay napakalakas ang pakiramdam ko na ang petsyeng kapatid ko pa rin ang mahal niya. Ano pa bang kailangan kong gawin? Nasira ko na ang kasal nila noon. Ano pa ba ang dapat kong gawin? And there's one thing that is a puzzle to me. Bakit tila hanggang ngayon ay walang alam si Vincent tungkol sa anak nila? I know Vincent probably won't believe it. Pero bakit tila tahimik si Celeste about doon? Anong binabalak niya? I hate her so much. She deserves na mawala ng anak. Anak lang ang nawala sa kanya, samantalang ako,
Lahat ng mahal ko, kinuha niya. Anong plano mo kay Selena? Tanong ni Fernando. Napadiretso ng upo si Vincent at dahan-dahan na binitawan ang kubyertos na para bang doon lang ako pumasok sa isip niya. Mahal ko? Hindi mo pa talaga akong mahal? Ako ang piliin mo dahil lahat ay gagawin ko para sa'yo. Selena has always there for me. I've met her before, Celeste. I trust her more than anyone, and I don't know. I cannot just hurt her like that. Pero, mahal mo ba siya? Ilang saglit na tumingin si Vincent kay Fernando at ganoon din kabagal ang segundo na dumaan na hindi sumasagot si Vincent. Huminga ng malalim si Vincent. I honestly don't know. Sa ngayon ay hindi siya pwedeng mawala sa tabi ko. Tama. Mahal mo nga ako, Vincent. Nakasanayan? Nasanay ka na nandyan siya pero paano ang madam? Handa ka ba kapag siya ang nawala sa'yo? Hindi ka ba natatakot na mali ka pala at habang buhay mo itong pagsisisihan? Hindi ko na narinig ang sagot ni Vincent dahil napatingin ako sa naglalakad papunta sa gawi ko. Pinunasan ko ang luha ko nang makita ko siya. Mas lalong nag-init ang ulo ko nang makita ko siya at ang suot niya. Ang dakilang kapatid kong si Celeste na naglalakad na may dalang messy bun at suot ang puting robe na binigay sa kanya ni Vincent. Mabilis akong lumapit sa kanya at hinawakan siya sa magkabilang balikat kaya nagulat siya maski ang dalawang katulong na nasa likod niya. Nananadya ka ba, Celeste? Miss Selena, wag po! Shut up! Ano pa bang gagawin mo para sirain ang buhay ko? Miss Selena, hindi. Selena, ano bang sinasabi mo? Mas nainis ako. She sounded so weak na para bang nagpapaawa siya. Nagsisimula siyang pumiglas sa akin. Hawak niya ang braso ko, trying to get away from me. Papatayin kita. Kailan mo ba ako tatantanan? Kailan mo ba kami patatahimikin? Ano bang hindi mo maintindihan na tapos na kayo? Don't you see? You are his weakness. I can help him do greater things. Please, wag ngayon, Selena. Wag ngayon? Bakit? Kailan ka ba bumili ng oras at panahon para guluhin ako? Bakit hindi ka nalang kasi namatay? Pwede bang pitawan mo ko? Akmang hahawakan ko na siya sa buhok nang may pumigil sa kamay ko. Tama na, Selena. Pakiramdam ko ay narinig sa buong palasyo ang pagsabi sa akin ni Vincent. Vincent naman! Miss Selena, please respect the president. At lalong, wala kang karapatang saktan ng madam. Fernando said to me. Shut up! Hindi kita kinakausap! Sigaw ko rito. Tumingin ako kay Vincent. Vincent was looking instantly sa kamay ko na nakahawak sa balikat at braso ni Celeste. Nagulat ako nang malakas na iyong paghiwalayin. Binitawan niya ang kamay ko pero nagulat ako nang manatili ang hawak niya sa braso ni Celeste. Celeste Madeline, sigaw ni Vincent dito. Are you crazy? You're burning. Huminga ng malalim si Celeste. Ipapahinga ko lang to. I am so sorry. I won't be able to join you for breakfast. Sabi nito. Pinabitaw niya si Vincent sa kanya at tatalikod na sana pero muntik na siyang mawala ng balanse pero mabilis siyang nahawakan ng dalawang maid. Madam, ipapatawag ko na po ang doktor. Hindi. Ayos lang. Kailangan ko lang magpahinga. Celeste answered. Please help me get to my room. Pakiusap nito sa mga maids niya. Opo, madam. Nakakainis. Kala mo kung sino mabait. Pero mas nagulat ako nang pigilan siya ni Vincent. Agad niya itong binuhat. Karga-karga na parang bagong nobya. Bakit bakas ang tigas ng ulo mo? Tanong ni Vincent dito. And it broke my heart nung magtitigan silang dalawa na as if they understand each other. Celeste closed her eyes. Hindi ko alam kung nawalan ba siya ng malay pero ang lakas ng loob niyang ihilig ang ulo niya sa boyfriend ko. Mr. President, pasensya na po. Kami na po ang bahala sa kanya. Sabi nung isang maid. Do your job kasi. Take sila. No. Ako ang bahala kay Celeste.
Vincent said bago nang unang maglakad buhat yung babaeng yun. Pinutol niya lang ako? Tell me, palabas ng lahat to, di ba? He is like this dahil maraming tao. Ang tanga ko, hindi dapat ako ganito ka-impulsive. Umaarte si Vincent kaya dapat umarte rin ako. I just have to think of a way kung paano siya mawawala sa buhay namin. Magiging maayos at malaya rin tayong dalawa, Vincent. Grabe, bagay na bagay talaga sila. Sabi pa ni Fernando bago nakipagtawanan sa mga serbidora ni Celeste na parang wala ako dun. Napakaganda at pait po talaga ni Miss Celeste. Parang hindi artista. Totoo po yan. Kaya hindi na ako nagtataka na siya ang pinakasalan ni... Nandito pa ako, di ba? Pagpapatigil ko sa kanila. Nandyan ka pa pala, sabi ni Fernando. Nasabi ko bang maedad at bakla itong mayordoma ng palasyo? Bagay sila, di ba? Sabi nito at tinalukuran ako kasunod ng mga katulong. Buisit talaga. Ano na kaya ang sasapitin ni Selena sa palasyo? Magtutuloy-tuloy na kaya ang pagbabalikan ni Vincent at Celeste? Paano pa niya kakayanin na makitang mag-asawa ang dalawa? Abangan sa mga susunod na kabanata.